Praise God. Good morning. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. I thank God personally, no. Can I speak Tagalog? Wow, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Before bago sa lahat, mag-pray muna tayo. Dear Father God, we thank you, Lord, for this opportunity. Lord, we invite your holy presence, Father God, in this place. And Lord, you know that ikaw ang Diyos, Lord, na aming pinapataas ngayon, Father God. Ang pangalan mo po, Panginoon, ay aming itataas ngayon. Lord, our testimony, our life, O God, our legacy, Father God, na dapat naming ipamana, Father God, sa aming pamilya at sa naiwan dito sa mundo, Father God. Lord, I speak, Father God, of your word today. Lord, give me anointing, Father God. Lord, give me your word, give me your wisdom, Father God. Lord, use me, Lord, and less of me and more of you, Father God. I thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang umaga sa ating lahat po, mga kapatid. At medyo kabado po ako. It is my first time to speak, no? Pero nakaspeak na ako sa Manila in Tagalog. Okay. Yung nagbigay po si Pastor John sa akin ng series of topic at ito po yung Legacy of Love. Makikita po natin dito, basahin po natin ang Exodus chapter 2 verse 1 to 10. Ang sabi po dito, Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to Nile to bath, and her attendants were walking along the riverbank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew baby, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Verse 8, Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, Take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. Last verse, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Ang Panginoon po ang mag-bless sa kanyang word. Magbibigay lang po ako ng kaunting background. Sa chapter 1 po ng Exodus ay dumating yung 12 tribes sa Ehipto. No? Kasi before yung si Joseph, yung story ni Joseph ay binigay siya sa Ehipto, di ba? And then alam naman natin si Joseph ay naging governor ng Egypt. At kinuha niya sa Canaan yung mga kapatid niya, no? And then the 12 tribes enter at Egypt. And then wala na, namatay na sila mga kapatid, yung 12 na kapatid ni Joseph at saka si Joseph. And then naging alipin po yung mga Israelites sa Ehipto. And then, ito po yung yung chapter 2, ito yung pagkaanak ni Moises. No? Ilang taon, siguro grabe, kasi ilang generation, no? yung from Joseph. At yung panahon ni Moises
ay may order ang king, ang Pharaoh na patayin yung mga batang lalaki na mga Israelita, no? Balik tayo po sa title natin, The Legacy of Love. Siguro po na-mention na po ito sa inyo. What is legacy, no? The legacy is what you leave behind, no? Ano po yung maiiwan natin after all this life, no? Ano po yung maiiwan? Maiiwan po ba natin yung bahay natin, yung pera, yung sasakyan, yung negosyo, no? But sabi dito, the good news is you don't have to be rich or wealthy or being educated or even powerful to leave a great legacy. No, hindi kailangan 'yun. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pala kailangan 'yun. Hallelujah. No? Your legacy is the sum of your life experiences. Wow, your beliefs, your values, your traditions, no? From generation to generation. It can be good or bad. When you leave behind depends on your investment. Investment to the kingdom of God. No? Hindi investment sa bangko. Hallelujah. No? The question is, what can I invest? What can I invest to the kingdom of God? Ano po ba yung ma-invest natin sa kingdom ni Lord? And now po, mga kapatid, kailangan po tayo ng leaders na ang mindset ay investor sa kingdom ni Lord. Number 1 po na points natin tinutukoy dito is the threats of the enemy. No, sa buhay po ni Moises na kasi may instruction yung Pharaoh na itapon sa ilog yung mga lalaki, mga lalaking bata. Siguro si Joseph is kamukha ng speaker nyo ngayon. Gwapo daw, magandang lalaki. Amen? Hallelujah. Kahapon, nagpagupit ako dito sa Hong Kong. Grabing tawa ng mga anak ko, mga kapatid. Kasi hindi po ganito yung haircut ko. Hindi po ganito. Tapos pag pagupit, yung barber, diretso na siya sabi ng anak ko, di yung gupit mo. Kasi mahaba yung buhok ko. Tapos sabi ko, wag na nating pakialaman. Naging Hong Kong police ako ngayon. Hallelujah. No? Balik tayo. The threats of the enemy. No, may threats ang enemy sa buhay ni Moises. And God preserved Moises. No? Kailan po ba yung time na masasabi natin na preserve tayo ng Panginoon? No? Sa akin po mga kapatid, masasabi ko na preserve ako ng Panginoon. Unahin ko muna yung testimony ko. Yung threats po ng enemy sa amin ay to destroy our family. 2011 po, nakapasok ako sa PNP, sa pagiging pulis sa Pilipinas. And 2012, alam naman natin na ma-assign sa malalayong lugar. So na-assign ako sa Boston, no? At sa Mati. And then I am a Christian kasi I am 6 or 7 years old, Kristiyano na po ako. And then, yung asawa ko is Roman Catholic, but ngayon, naging pastora na siya. Hallelujah. No? And, bata pa po ako naging police. I am 22. And that time, I am 23. And, 3 na po yung anak namin that time. And, ang kaaway po, ay alam naman natin na to kill, steal, and destroy. Yung gusto niyang i-destroy yung family ko. Nagkaroon po ako ng third party. No? And then, alam nyo na gusto ko nang layuan yung family ko. Gusto ko nang iwan ng asawa ko.
No, medyo malayo kasi from Davao to Mati City, it takes 4 to 5 hours. No, yung duty namin mahigpit. And then, kumbaga, nalulung na ako doon sa bisyo. Nalulung na ako doon sa bisyo. And I know God personally. Tapos, ang gusto ko na, hindi na, iwan ko na yung family ko. The traits of the enemy. No, alam niyo po, preserve ng Lord ang buhay ko. No, hallelujah. Preserve ng Lord. May isang tao na tumulong sa amin na ma-reassign ako doon sa province namin. No? At doon ako naging bodyguard ako ng governor namin doon sa aming probinsya. And malapit na yung yung trabaho ko, uwi na lang ako sa bahay, 'di ba? Yun po, kung hindi po ako preserve ng Panginoon, wala po kayong speaker ngayon. Wala pong Pastor June Cabunilas po. No? Wala pong Pastor June Cabunilas. Alam niyo po, sabi po dito, gagamitin ng kaaway po yung ating buhay para yung ating family, yung ating buhay ay kumbaga ma-down, no? Si Moses po, preserve ng Panginoon. Walang treats ang kaaway pag wala tayong gamit. No, hindi tayo ititreat ng kaaway kung hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Amen. Alam mo po, kung may pagsubok tayo sa buhay, kasi gagamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah. No? Kasi wala po tayong testimony kung wala tayong pagsubok sa buhay. Wala po tayong testimony, wala tayong masalita, wala tayong ma-share. Kumbaga, wala po tayong victory. Kung wala po tayong pagsubok sa buhay. Sabihin mo yung katabi mo, kailangan natin ang pagsubok. Kasi gagamitin tayo ng Diyos. Hallelujah. No? Sabi po dito sa Deuteronomy 20 verse 4, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory." No? To give you victory. Hallelujah. No? Number 2 po na points natin dito is the faith of Jochebed, yung ina ni Moises, no? Yung faith niya, yung hindi pa sinilang yung anak mo, tapos nasa utak mo na papatayin rin naman ito eh. 'Di ba? Pero grabe yung faith ni Jochebed, yung ina ni Moses, no? Sabi niya dito, verse 2, "The woman conceived bore a son, and when she saw that he was a fine child, he hid him in 3 months." So tinago, nanganak siya at 3 months bago pa niya inilagay doon sa basket, no? Kasi si Joseph, kumbaga may God's intervention, no, sa puso ni Jochebed, mga kapatid. At kahit naman po sa Pilipinas, 'di ba, mga kapatid, kung may nagkakaroon tayo ng anak, naging buntis po tayo. Siguro we are excited, mga ina, di ba? No, we are excited to para maipalabas natin ang ating mga anak. And as a mom, it was extremely risky, but she know he is God-given and she was not going to give up, and she preserved and she did all her best to protect, no? Ang puso ng ina is to protect the child, no? Siguro makaka-relate kayo dito. Hallelujah. Sabi po dito, "The fear of man produces insecurity and anxiety, but the fear of the Lord produces faith." Worldly fear drives us to sin. Godly fear drives us to trust. No?
drive us to trust. Kami po, mga kapatid, we are business people sa Davao. At 2016 po, nag-start na po kami ng business. And kahit nadaanan tayo ng pandemic, 2019, 2020, 2021, maganda po ang business namin. Parang walang pandemic. Alam nyo yon? Hallelujah. No? Parang walang pandemic, hindi kami naapektuhan. No? Yung finances namin okay, yung time na yon. No? But last year, our faith was tested. No, our faith was tested. Yung business namin, may 5 po kaming hardware sa Samal. And yung business namin is nagkaroon po ng problema, hindi ko alam. But siguro nag-change ng administration from Duterte to Marcos. And yung hardware namin, magsi-sales kami ng more or less 100 to 200,000 per day. But during last year, during that time, magsi-sales na lang kami ng 20 to 30,000. No? Our faith was tested. Yung mga tao namin, nagsisimba na, no, nasishare na namin. We have 60 plus employees, no, sa hardware lang, alone. And you know, our faith was tested. And one time, God instructed us, no? May isang preacher po na nagsabi sa amin na, sell your business or it will be collapse. Masakit, hindi. Masakit po kasi pinaghirapan po namin. But we pray, we fast. No? Nag-pray po kami mag-asawa, nag-fast po kami. And still, God's order is sell. So, sino lang po kami na hindi mag-obey? 7 months po kami, dinisobey namin si Lord. 7 months. But napuno po kami ng utang. Kasi dinisobey namin si Lord. Napuno kami ng utang. And we are so struggling that time. No, we are so struggling. And when yung asawa ko, nagdesisyon talaga kami, after namin mag-fast, nag-decide kami, yes, i-post na natin itong building na to. We sell that building. And we are doubt na mabenta kasi malaking amount of money. It's 25 million pesos. No, malaki. So, sa tao, parang imposible ito, mabenta. After pandemic ito, walang pera ang mga tao. 'Di ba? But God said, sell it. So you that you can enjoy. No? And alam niyo po, pumunta po kami ng Korea for a minister's na lakad. May conference po kami doon. And alam niyo po yung God's intervention na paglapag namin sa Davao, sinabihan na kami ng ahente na, Sir, bukas, babayaran kayo. Hallelujah. No? At yung prayer ni Mrs. na, Lord, sana hindi namin makita yung buyer. And alam nyo, pumunta lang kami doon sa lawyer's office and sign a deed of sale. Nagdala kami ng land title at kinuha ng lawyer ang land title. Yung cheque nasa kapatid ng buyer, walang buyer. Alam nyo kung saan ang buyer? Sabi nila, nasa Korea. Hallelujah. No? Nasa Korea. It's just, coincidence ba yun? Hindi. Yun yung God's timing. Hallelujah, no? Yung story dito mga kapatid, yung kung susunod ka lang kay Lord. 'Di ba? Kung susunod ka lang kay Lord, hindi ka mahihirapan. Hallelujah, no? Kasi ang ganda po pag you follow God. You follow your conviction. No? Kasi hindi po tayo pahihirapan ni Lord. Yung process medyo mabigat sa atin kasi bago. Pero when you are there, when you see God's glory, maa-appreciate mo si Lord. Lord, thank you, Lord. Hallelujah, no? Grabe po yung
yung faith ni Jochebed. No? Ganito po sana yung faith ng mga Kristiyano. Hallelujah, no? Hallelujah. Will God work on our behalf? We rest on God's presence. We put our hope and trust to Jesus and give our faith to Him. And surely, we can rest to Him. Amen? We can depend on Him. We can hide on His presence. No? Alam niyo po, pag may problema tayo, huwag tayong mag-post ng Facebook. Hallelujah. Bakit? We need to fast. No, mag-fasting tayo sa Facebook, sa social media. Kasi kung i-post natin yung problema natin sa Facebook, malalaman ng kaaway. Hallelujah. Pag alam ng kaaway yon, doon ka titirahin. Wala kang pera? Wala ka palang pera, pahihirapan ka ng kaaway, pahihirapan ka ng kaaway. At alam nyo, sasabihin pa ng mga tatawagin nating marites, na kawawa ka na. Kawawa ka na. No? Sa amin, bakit po matagal namin binenta yung building? Kasi, alam nyo po, we have gasoline station, we have real estate, no? May mga business kami, God supply all our needs, no? No, from rags to riches po kami. No? From rags to riches. And yung pride ng tao na magsisell ka ng building, anong sasabihin ng mga kakilala mo? Amen, na-gets nyo? Wala, ano na yan, bankrupt na yan sila. Diba? But God speak in our hearts. Makikinig ka pa ba sa mga tao kaysa sa akin? Hallelujah, no? Hallelujah, palakpakan natin ang Diyos. No? Makinig ka ba sa kanila kung anong sabihin nila o hindi ka makikinig sa akin? Diba? So we need to hear the voice of God. Where? In the Bible. No? Kasi po, I have a pride, no, na Jesus speak to me sa isang sermon. Kasi yung sa akin, nasa top na ako ng business eh. Tapos gusto ko pa mag-branch out. No? But yung unsa nang batasan? Yung ugali ko is na change. Kasi hindi ako kingdom mindset investor dati. No? Gusto ko pera. Yun yung gusto ko. And yung mga anak ko, hindi na ako maintindihan, mga kapatid. Mainit yung ulo ko, lahat, palagi akong galit, mainit yung ulo ko, palagi akong galit. One time, God speak in the radio station, Christian radio station. Sabi ng Lord, sabi ng preacher, when God change your plan. No? When God change your plan, and nakiusap talaga sa puso ko, Lord, bakit mo i-change yung plan ko? Lord, bakit mo i-change? Gusto ko pang mag-hardware, gusto ko pang dumami yung hardware ko, Lord. Gusto ko pang yumaman, Lord. But He said, no, Nak, I will change your plan. Hallelujah. No? Sometimes makinig tayo sa boses ng Panginoon. Kasi sabi ng Lord, yung time na yun, mga kapatid, na nag-meeting kami, ganito. And then umiyak ako, sinabi ko sa mga worker ko na mag-close na tayo ng hardware. Umiyak kaming lahat. And then one time, pag uwi ko sa bahay, kinausap ko si Lord. Sabi ko, Lord, anong giboy-boy? Anong tawag niyan sa Tagalog? Sinumbatan ko si Lord. Nagdadrive ako, Lord, bakit ganito? Yung mga tao ko, nag-a-attend na sila ng church. Lord, nag-aano na sila. Bakit ginanito mo ako? You know what the answers of God? Sabi niya, Nak, hindi po sila maano. Ikaw ang gusto kong i-change. No, ikaw ang gusto kong i-change. Gusto kitang i-change, Nak, para makapag-preach ka sa Hong Kong. Hallelujah. No? Gusto kitang i-change, Nak. Sometimes yung ano natin is atin lang, di ba? Pero God speak to me.
You need to change. I need you to change. No? Sabi ng Lord. Hallelujah. Proceed po tayo mga kapatid. I think I have 30 minutes. Yeah. Oh, wow. No, sabi ng Lord sa Matthew 11:28, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Hallelujah. No? Take my yoke upon me, and you learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you'll find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. No? Napakagandang mensahe po ni Lord. Napakagandang word po ni Lord, mga kapatid. Number 3 po, the compassion of the Pharaoh's daughter. No? Sabi niya dito sa verse 5, now the daughter of Pharaoh came down to bat at the river, while her young woman walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. She took pity on him and said, this is one of the Hebrews children. No, yung awa ng anak ng king kay Moises. No, siguro nakikiusap din po yung Panginoon sa puso niya. Alam po natin, 'di ba? That the Holy Spirit intervene in her heart, no? Kasi pag ganito, pag may purpose yung buhay mo sa mata ni Lord, yung connection mo sa mga tao, mga kapatid, si Lord na ang mag-work out nun. Si Lord na mag-work out nun. Hallelujah. God knows exactly where to position you. No? Kung saan ka iposisyon ni Lord, siya na pong bahala doon. No? We are so blessed kasi alam natin ang gospel. Thank you. Kasi alam natin ang gospel, alam natin ang purpose ni Lord sa buhay natin. No? Kasi yung purpose ng life, mga kapatid, mag-ano lang ba tayo? Mabuhay, makapag-aral, makatapos, manganak. Pagkatapos manganak, what's next? And we are so blessed kasi alam natin may relasyon tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa panahon po ngayon, sabi dito, we are called to be compassionate because it is rooted in the nature of God who is full of compassion. Sadly, in a world obsessed with self-comfort, convenience, it is easy to become apathetic. So yung world ngayon, walang pakialam ang mga tao. No? Hindi na maawain ang mga tao. Sabi dito, don't be centered. Don't be me-centered, but Christ-centered. For parents, be Christ-centered instead of child-centered. 1 Corinthians 13 verse 7, sabi dito, love bears all things, believes all things, hope all things, endure all things. 2 Corinthians 1-3, sabi dito, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, and the Father of compassion, the God of all comfort. No? Kung wala po si Jesus, ano kaya yung buhay natin ngayon? Wala tayong kasiguruhan, mga kapatid. No? Alam nyo po, maaga po kami nag-asawa. And then, I am 18. Si Mrs. ko 17. And then, alam nyo po sa Filipino mentality, pag nabuntis yung babae, hindi. Pag nabuntis yung babae, nag-aaral kayo pareho. Pag nabuntis, dapat wala nang mag-aaral. 'Di ba? Oh, dapat wala nang mag-aaral kasi magtrabaho na kayo.
Yun yung Filipino mentality. But ako po, I am a working student. No? Aral sa umaga, trabaho sa gabi. Isa po akong gwardiya. For 3 years. No? At alam nyo po, yung sabi ng mga pinsan ko, bakit nag-eskwela pa si June? Bakit nag-aaral pa yan siya? Ano naman yan? Magtrabaho na lang, mag-focus na lang kasi marami nang may anak na, di ba? Kumbaga kinukutya po kami. Kasi pinaaral, tapos nabuntis. And alam nyo sa mga Pilipino is crab mentality. Pag-aasenso yung isa, hinihila, di ba? And alam nyo po, yung time na yun nag-aaral ako, yung faith ko kay Lord is sobra po. No? Umatin ako sa church, no? And then alam nyo po na nakikita ni Lord yung future ko pala. No? Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Hallelujah. No? Alam pala ng Panginoon yon. Ano, alam niyo po na nakatapos ako ng pag-aaral for 4.5 years. And nag-take ako, hindi po ako matalino. Sabi nga ng mga pinsan ko, ba't nag-aaral pa yan siya? Hindi yan makatapos, bulok yan. At masakit doon kasi totoo. Kasi totoong bulok ako. I have back subjects 3. Hindi ako matalinong tao. Totoo. Hindi ako matalinong tao. At alam nyo po, God intervene na naman. Binigyan tayo ng wisdom. And I passed the board exam once. No? Take the board exam once. And alam nyo po, nagkatrabaho ako, naging pulis ako. And then naging steward tayo ng business. At alam nyo po, yung kumukutya sa atin, mga pinsan ko, nasa amin nagtatrabaho. Hallelujah, di ba? No? God's intervention. Grabe yung ginawa ni Lord. No? Parang the life of Moses ba? No, may danger, may life threatening. But in the end, no, He saved Moses. And He saved the Israelites in the hands of Pharaoh. No? Sa atin, iba-iba po yung problema natin. Iba-iba po yung dinadaanan natin. Sa amin, mapait. Very, yung bahay namin po, parang ganito lang. Sinabihan nga ako ng kapatid ko, yung bahay mo parang kulungan ng baboy. Pulis na ako. No? Parang kulungan ng baboy, hindi ko makakalimutan yun. But you know, when God promote you, when God give you a breakthrough, hallelujah, 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 no? Walang makapigil. Hallelujah, walang makapigil. Hallelujah, no, walang makapigil po sa breakthrough ni Lord. Hallelujah, hallelujah. And that is the legacy. The legacy na binago ng Diyos ang isang sitwasyon ng tao na may faith sa Kanya. No? Binago ng Diyos ang sitwasyon ng tao na may trust sa Kanya, na may relasyon sa Kanya. No? Napakagandang, sabi nga namin, may book po si Mrs. at doon po yung story namin, no? At ang dali ko pong nakaka-relate sa story ni Moises, mga kapatid. Hallelujah. And the last po is the deliverance of God, ang pagpapalaya ng Diyos, no? Sabi niya dito, the verse 8, the Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother. This verse 8 is the deliverance of God. No, tinanong
ng kapatid ni Moises na babae, si Miriam, magkuha ba ako ng magyaya sa batang ito? Then sumagot ang daughter ng king, yes, go. No? Go. Alam mo ba ang word na ito? Kung may plano ka na ma-restore yung family mo, go. Hallelujah. Go. Gusto mo magnegosyo? When God says, go. Create business. No? God, yung sa traffic, when God says is red, stop. Hallelujah. When God said, stop, and yellow is prepare to stop. And the red is the blue, the green lights. Go. Ang buhay po natin, ang instruction ni Lord ay parang tatlong color na yan. When God says, stop, oh, stop. When God says, be prepared, yellow. Prepare. Because the next of the yellow is go. Hallelujah, hallelujah. So where is your life now? Saan po yung buhay nyo ngayon? Hallelujah. Prepared. No? Saan po yung buhay nyo ngayon? God says, go, go. No? Go. And if God says, stop, you must stop. You must stop the sin. You must stop the character po, na mga character po na ayaw ng Diyos. Ako po, may character po ako na gusto ko pong bilisin ang mundo. May character po ako na wala po akong self-control. Wala po akong self-control. Pag galit ako. But I asked God, Lord, just change my heart. Lord, change my heart. Change my heart. Hallelujah. 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 Jochebed situation, mga kapatid, twisted by God. No, sabi niya dito, from fear to faith. From faith to opportunity. And from opportunity to victory. To victory. Hallelujah. To victory. Ano po yung victory? Just like Moises, dinala niya yung mga Israelita balik sa Kanaan. Ang victory po natin ay madala natin ang ating pamilya sa church, makakilala kay Jesus. Yon po yung victory natin, mga kapatid. No? To spread the gospel, to save the unsaved. Hallelujah. Yon po yung victory natin. Kasi gagamitin ng Diyos yung buhay ninyo to save your family, to save your children, to save your parents. Hallelujah. Hallelujah. The last, your legacy is your testimony. Your legacy is when God transform you. Your legacy is when and how God gave you the victory. And the legacy that we need to live is our compassion to save the souls of our family, our friends, and the people who did not know Jesus. And after all this life, mga kapatid, ito po ang gusto nating marinig sa Panginoon. Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for this opportunity. Maraming salamat, Panginoon,
sa umagang ito, ang pangalan niyo po ang aming itataas. Salamat, Panginoon, sa testimony na ibinigay niyo sa akin. Lord, we thank you for the life of everyone here, Lord God. Lord, I declare for good health, Father God. I declare for good and faithful heart, O God. And I declare, Panginoon, na sa family po namin sa Pilipinas, Panginoon, ay magiging safety po sila, Lord God. At I pray, Lord God, na lahat po ng pamilya na nandito, Father God, ay yuyuko sa iyo, Lord. Makakikilala sa iyo, Panginoon, at sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng heart, na humble heart, O God. And we thank you, Lord, for this fellowship. We thank you, Lord. All the glory belongs to you. Thank you, Lord, for your word. And I pray, Lord, bless this congregation, Father God. Bless the pastor. Bless the leaders, Father God. We thank you, Lord. In Jesus' name I pray.